Maria, tingnan mo ang mga niting yan. Akala nila perpekto tayo. Pero sa likod ng mga palakpak na to, alam mo ba kung ilang pangarap ng bata ang ninakawan mo? Ang mga salitang iyon sa loob ng isang gusot na sobreng iniabot sa akin ng isang estrangero ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng maliwanag na entablado ng aming barangay. Nakatayo ako sa tabi ng asawa kong si Roberto, ang respetadong punong guro ng aming bayan, habang tinatanggap namin ang plaque para sa Huwarang Pamilya ng Taon. Ang kislap ng mga kamera at ang malakas na palakpakan ng mga tao ay dapat sanay nagpuno sa akin ng danggal. Ngunit ang liham na hawak ko ay unti-unting dumudurog sa aking pagkatao. Bilang isang abogado, sanay ako sa pagbabasa ng mga ebidensya sa pagkilala ng kasinungalingan sa likod ng mga mabulaklak na salita. Pero ngayong gabi, ang ebidensya ay nasa mismong palad ko at ang akusado ay ang lalaking hinahawakan ang aking baywang ng may buong pagmamalaki sa harap ng lahat. "Ayos ka lang ba, Maria?" Bulong ni Roberto sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga na dati-rati ay nagpapakalma sa aking sistema. Masyado ka yata naging emosyonal sa parangal na ito. Numiti ako ng pilit ang uri ng meeting itinuro sa akin ng lipunan upang itago ang anumang lamat sa imahe ng isang santos. "Masaya lang ako, Roberto. Napakaswerte natin," tugon ko, kahit na ang bawat salita ay tila may lasang lason sa aking dila. Habang bumababa kami sa entablado ang aking mga mata, ay dumapo sa likurang bahagi ng covered court. Doon nakita ko ang batang si Bong, ang anak ng isang magsasaka na personal kong pinangakuan ng scholarship mula sa Gintong Panarap Fund ng paaralan ni Roberto. Nakayuko ang bata, malungkot ang mga mata, at hindi man lang makatingin sa amin. Kaninang hapon lang, nalaman kong isa siya sa mga batang tinanggalan ng pagkakataong makapag-aral dahil ubos na raw ang pondo. Paanong mauubos ang pondo? Ako mismo ang mag-audit ng mga dokumentong dinala ni Roberto sa bahay noong nakaraang buwan. Pinirmahan ko ang mga iyon dahil sa tiwala, dahil sa pagmamahal. Ngunit ang liham sa aking kamay ay nagsasabing, ang perang dapat ay para sa mga katulad ni Bong ay napunta sa isang account na hindi ko kilala. Pag-uwi namin sa aming malaking bahay ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Ipinagtimpla ko si Roberto ng kape, isang gawi na ginagawa ko gabi-gabi bilang isang mapagmahal na asawa. Pinanood ko siyang hubarin ang kanyang coat, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit bakas pa rin ang tagumpay. "Napakaganda ng gabi na ito, Maria," aniya habang nakatingin sa salamin. "Ang mga anak natin tiyak na ipagmamalaki tayo kapag nalaman nila ang parangal na ito. Ito ang kailangan ng pamilya natin, ang respeto ng komunidad." Respeto o takot na mapahiya, Roberto? Muntik ko nang maibulaslas, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang oras. Bilang abogado, alam kong hindi sapat ang isang liham na nakuha sa dilim. Kailangan ko ng pruweba na hindi matitibag ng kanyang mabulaklak na dila. Nang pumasok si Roberto sa banyo, para maligo lumapit ako sa kanyang coat na nakasabit sa upuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Pakiramdam ko ay isa akong magnanakaw sa sarili kong tahanan. Ngunit ang bigat sa aking dibdib ay mas matindi kaysa sa takot na mahuli. Kinapa ko ang mga bulsa. Sa loob ng bulsa sa dibdib, naramdaman ko ang isang maliit na papel. Inaasahan kong resibo ito ng kuryente o kaya'y listahan ng mga kailangan sa paaralan. Ngunit nang buksan ko ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming silid, tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Angeles City. Isang kwintas na ginto na may pendant na diamante. Ang halaga, 200,000 piso. Halos kapareho ng halagang nawala
sa scholarship fund noong nakaraang linggo. Ngunit hindi ang halaga ang pinakamakitid na tinik na bumaon sa aking puso. Ito ay ang pangalang nakasulat sa customer name na bahagi ng resibo. Hindi ito pangalan ko. Hindi rin ito pangalan ng aming mga anak. For Elaine Valderrama, ang nakasulat sa isang maliit na note na nakakabit sa resibo. Ang pangalang iyon, si Elaine ay isa sa mga batang guro sa paaralan ni Roberto. Ang babaeng palagi niyang pinupuri dahil sa dedikasyon nito sa trabaho. Ang babaeng ilang beses na ring bumisita sa aming bahay para sa mga emergency meeting tungkol sa budget ng paaralan. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis kong itinago ang resibo sa loob ng aking palad at ibinalik ang coat sa pagkakasabit nito. Huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang aking sarili habang nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Lumabas si Roberto na nakatapis lang ng tuwalya, ang kanyang buhok ay basa pa. Mumiti siya sa akin ang parehong ngiti na ipinakita niya sa buong barangay kanina. Maria, bakit ganyan ang tingin mo? Tanong niya habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat. May problema ba? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Gusto kong isigaw ang pangalan ni Elaine. Gusto kong itanong kung gaano katagal na niyang ninanakawan ng mga bata para lang palamutian ang leeg ng ibang babae. Pero nakita ko ang sarili ko sa salamin sa likod niya, ang isang abogadang kilala sa pagiging matatag ang isang asawang tinitingala ng lahat. Kung sisirain ko ang gabi na ito, sisirain ko rin ang lahat ng pinaghirapan namin, ang dangal ng mga anak namin, ang aming pangalan. Wala, Roberto, sabi ko sa isang boses na hindi ko akalaing magagawa kong maging mahinahon. Iniisip ko lang si Bong. Sayang ang batang yon, hindi ba? Sana may paraan pa para matulungan natin siya. Tumawa ng bahagya si Roberto at hinalikan ako sa noo. Hayaan mo na Maria. Hindi natin kayang iligtas ang lahat ng bata sa mundo. Ang mahalaga, ligtas ang pamilya natin. Ang mahalaga tayo ang huwaran. Nang talikuran niya ako para matulog, naramdaman ko ang lamig ng resibong nakakuyom sa aking kamay. Ang huwarang, punong guro, ay mahimbing na matutulog sa tabi ko, habang ako, ang huwarang asawa, ay magsisimula ng maghukay ng libingan ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi lang ito tungkol sa pangangaliwa. Ito ay tungkol sa bawat sentimong ninakaw niya sa mga batang umaasa sa kanya. At bilang isang abogado, sisiguraduhin kong ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ibinigay niya ay magiging lubid na hihila sa kanya pababa. Dahil ang pagmamahal ko sa pamilya ay natatapos doon sa sandaling ang pamilyang iyon ay itinayo na sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog. Binuksan ko ang aking drawer at kinuha ang isang maliit na folder. Doon ko inilagay ang resibo. Ito ang unang piraso ng puzzle. At sa bawat gabi na dadaan sisiguraduhin kong mabubuo ko ang larawan ng kanyang kataksilan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkawasak ng mundong akala ko ay akin. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Bawat pikit ng aking mga mata nakikita ko ang mukha ni Bong, ang batang nawalan ng scholarship, at ang pangalan ni Elaine sa resibo ng alahas. Habang mahimbing na natutulog si Roberto sa tabi ko, ang isip ko naman ay parang isang courtroom na walang tigil sa paglilitis. Kinabukasan maaga akong nakanda. Sa harap ng hapagkainan, pinanood ko si Roberto habang masayang kumakain ng sinangag at itlog. Siya pa rin ang perpektong asawa sa paningin ng iba. Maayos ang suot, mabango at laging may magandang salita para sa aming dalawang anak. Mahal ba kagabihin ako mamaya? Sabi niya habang nagpupunas ng bibig. May kailangan kaming tapusin na report para sa Department of Education.
Alam mo naman, malapit na ang audit ng budget para sa susunod na quarter. Audit. Ang salitang iyon ay tila isang kislap ng kuryente sa aking sistema. Gusto mo bang tulungan kita, Roberto? Alok ko sa isang boses na kasing kalmado ng lawa, ngunit may lalim na hindi niya makita. Abogado ako. Sanay akong mag-ayos ng mga liquidation papers. Baka mas mabilis nating matapos kung titingnan ko rin. Saglit na napatigil si Roberto. Isang mabilis na anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng kanyang pamilyar na ngiti. Naku, hindi na Maria. Masyado ka ng maraming ginagawa sa opisina mo. Ayaw kong dagdagan ang pagod mo. Siya ka nandun naman si Elaine at ang accounting staff. Kaya na namin yun. Si Elaine, pag-uulit ko ang bawat pantig ay tila isang dagan sa aking dibdib. Oo nga pala, napakasipag na guro ni Elaine. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Nang makaalis siya, hindi ako pumasok sa sarili kong opisina. Sa halip, nagmaneho ako patungo sa San Antonio National High School. Bilang asawa ng punong guro at isang kilalang abogado na tumutulong sa mga legal na usapin ng paaralan, hindi mahirap para sa akin ang makapasok at magpalakad-lakad ng hindi pinagdududahan. Good morning, Attorney Maria. Bati ng mga guro at estudyanteng nadadaanan ko. Niningitian ko sila, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa isang layunin. Dumiretso ako sa library. Nung nakaraang buwan, ipinagmalaki ni Roberto ang library renovation project. Iyon ang proyektong hinilingan niya ako ng tulong para sa mga legal clearance at emergency procurement documents. Naalala ko pa nung gabing iyon sa aming home office. Pagod na ako mula sa korte at dinalhan niya ako ng mainit na gatas. Mahal pakipirmahan naman itong mga form. Kailangan lang itong i-attach sa bidding papers para sa mga bagong libro at computer. Routine lang ito, sabi niya noon habang minamasahe ang aking balikat. Dahil sa tiwala, hindi ko na binasa ang bawat pahina. Pinirmahan ko ang huling bahagi kung saan nakasaad ang aking pangalan bilang legal consultant. Hiniling ko sa librarian na ipakita sa akin ang mga bagong kagamitan. Nasaan ang mga bagong computer, ma'am? Tanong ko. Nag-alinlangan ang librarian. Attorney, ang sabi po ni Sir Roberto na delay daw po ang delivery mula sa supplier sa Manila. Mga lumang unit pa rin po ang gamit namin, pero nilinis lang po at pininturahan ang mga lamesa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Nilinis lang, pero sa dokumentong pinirmahan ko, nakasaad ang pagbili ng 10 high-end na computer units. Eksakto namang bumukas ang pinto ng library at pumasok si Elaine. Mukha siyang sariwa sa kanyang uniforme, may dalang tumpok ng mga papel. Nang makita ako panandaliang nawala ang kulay sa kanyang muka, ngunit agad siyang nakabawi. Attorney Maria Napadalao po kayo, ang tinig niya, ay malambing ang uri ng tinig na madaling makakuha ng tiwala. Gusto ko lang makita ang bunga ng pinirmahan kong proyekto, Elaine, sabi ko habang tinititigan ang kanyang leeg. Wala doon ang gintong kwintas. Marahil ay masyadong magarbo iyon para sa paaralan. Nabalitaan ko ikaw ang tumulong kay Roberto sa liquidation ng budget. Opo, attorney. Tumutulong lang po ako sa paperwork para mabilis maibigay ang sahod ng mga contractual teachers. Sagot niya habang iniiwas ang kanyang tingin. Napakabuti mo namang guro, Elaine. Sana lang ay lahat ng pondo ay napupunta talaga sa dapat puntahan. Sayang naman ang mga bata, lalo na yung mga hindi na makakapag-aral dahil sa kakulangan ng budget. Seryoso kong sabi. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa hawak na folder. Sige po, attorney. Una na po ako. Marami pa po kaming gagawin ni Sir Roberto sa opisina niya. Pinanood ko siyang lumabas.
Alam ko ang takot kapag nakakakita ako nito. At si Elaine sa kabila ng kanyang ganda ay punong-puno ng takot. Hapon na nang magpasya akong umalis sa paaralan, ngunit hindi ako umuwi. Nagpark ako sa isang kanto na malayo ng kaunti sa gate ng school. Hinintay kong lumabas ang sasakyan ni Roberto. Bandang 6:00 ng gabi, lumabas ang kanyang puting SUV. Sinundan ko siya ng may sapat na distansya. Akala ko ay uuwi na siya o kaya ay didiretso sa isang restaurant para sa sinasabi niyang meeting. Ngunit lumabas siya ng bayan at tinahak ang highway patungong Angeles City. Ang puso ko ay mabilisang tibok, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Narating namin ang isang mamahaling condominium complex sa puso ng lungsod. Nakita ko ang sasakyan ni Roberto na pumasok sa parking area. Nagpark ako sa labas at naghintay. Maya-maya, nakita ko si Roberto na bumaba ng sasakyan. Pero hindi siya nag-iisa. Lumabas din mula sa passenger seat si Elaine. Hindi sila mukhang punong guro at guro sa sandaling iyon. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad patungo sa lobby. Nakita ko kung paano inakbayan ni Roberto si Elaine at hinalikan ito sa pisingi bago sila pumasok sa loob. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Ang galit na kanina pa sinusubukang kumawala ay tila isang bulkan na sumabog sa loob ng aking dibdib. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang mas masakit na katotohanan. Ito ang kondo na nakasaad sa isa sa mga operational expenses na pinirmahan ko noong nakaraang buwan na akala ko ay para sa isang seminar center ng paaralan. Ginamit niya ang pirma ko para bumili ng pugad para sa kanilang dalawa. Ginamit niya ang pangalan ko para gawin akong katuwang sa kanyang mga kasalanan. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuha ang litrato nilang dalawa bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Hindi lang pala pera ang linanakaw ni Roberto. Ninanakaw niya ang aking dangal, ang aking integridad bilang abogado, at ang kinabukasan ng aming pamilya para sa isang panandaliang ligaya. Roberto, bulong ko sa dilim ng aking sasakyan, ang boses ko ay puno ng pait at determinasyon. Akala mo ay nahuli mo na ako sa bitag mo, pero hindi mo alam ang abogadang pinirma mo sa mga papeles mo, siya rin ang magpapabilang sa iyo ng rehas. Pinaandar ko ang sasakyan at dahan-dahang umalis. Alam ko na kung nasaan ang kanilang tagong yaman. Ngayon, kailangan ko na lang malaman kung gaano kalalim ang utang na loob na sinasabi ni Roberto na dahilan ng lahat ng ito at kung paano ko siya mapapabagsak nang hindi ako kasamang lulubog. Malamig ang bawat hakbang ko. Papasok sa lobby ng condominium complex. Ang bawat kislap ng marmol sa sahig at ang marangyang chandelier sa itaas ay tila mga saksi sa kataksilang binabayaran ng perang, ninakaw sa mga batang nandidildil ng asin, makapag-aral lang. Ma'am, bawal po ang pumasok kung walang access card o pahintulot ng unit owner. Pigil sa akin ng security guard. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Inilabas ko ang aking IBPID, ang aking lisensya bilang abogado. Attorney Maria Santos. Narito ako para sa asawa ko si Roberto Santos, na nasa Unit 1204. May kailangang pirmahan na dokumento para sa paaralan. Nayon din. Sa takot sa aking autoridad, hinayaan ako ng guard na pumasok. Habang nasa elevator, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ito takot. Ito ay ang nagngangalit na pot na pilit kong ikinukulong sa ilalim ng aking propesyonal na anyo. Nang marating ko ang 12 palapag, tumigil ako sa harap ng pinto ng Unit 1204.
Huminga ako ng malalim bago kumatok. Isang beses, dalawa, bumukas ang pinto. Si Elaine ang bumungad sa akin. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ang gintong kwintas na nakita ko sa resibo ay kumikinang sa kanyang leeg sa ilalim ng liwanag ng mga mamahaling bumbilya. Nalaglag ang panga ni Elaine. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng pader. Attorney Maria, napakaganda ng seminar center na ito, Elaine, sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha, habang dahan-dahan akong pumapasok sa loob. Mukhang masarap mag-aral dito. O baka naman ibang aralin ang ginagawa ninyo rito. Maria, lumabas si Roberto mula sa kusina. May hawak na baso ng wine. Nang makita ako, panandaliang nawala ang kanyang pagiging kalmado, ngunit mabilis niyang naisabit ang kanyang maskara. Mahal anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Tila ba isa lamang itong karaniwang pagkakataon? Akala ko ba nasa opisina ka? Huwag mo akong mamahal, Roberto, sagot ko. Inilabas ko ang resibo ng alahas at ang litrato nilang dalawa na kinuha ko kanina. Ibinato ko ang mga ito sa lamesang gawa sa mamahaling kahoy. Ito ba ang report na tinatapos ninyo para sa DepEd? Ito ba ang dahilan kung bakit walang pondo para kay Bong at sa iba pang mga estudyante? Tumingin si Roberto sa mga ebidensya, pagkatapos ay kay Elaine na ngayon ay umiiyak na sa gilid. Imbes na humingi ng tawad, ibinaba ni Roberto ang kanyang baso at huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naging malamig, ang uri ng lamig na ngayon ko lang nakita sa loob ng 15 taon naming pagsasama. Maria, maupo tayo. Mag-usap tayo ng maayos. Sabi niya ang boses niya ay bumalik sa pagiging otoridad na punong guro. Pag-uusap, Roberto, ninakawan mo ang paaralan. Dinaya mo ako. Ginamit mo ang pangalan ko para bumili ng kondo para sa babae mo. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Idedemanda kita. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa rehas at matatanggalan ka ng lisensya. Tumawa ng bahagya si Roberto, isang tawang nakakapangilabot. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking mga balikat, ngunit agad ko siyang itinulak. Demanda, sige Maria. Gawin mo, hamon niya. Pero bago mo gawin yan, balikan mo ang mga dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang buwan. Sino ang nakasaad na legal consultant at auditor ng mga proyektong yon? Sino ang nag-verify na ang mga gamit ay na-deliver na kahit hindi naman? Napatigil ako. Ang pakiramdam ng panlalamig ay gumapang mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Ikaw ang kumirma, Maria. Ang pangalan mo ang nasa lahat ng liquidation papers. Patuloy ni Roberto, ang boses niya ay tila isang ahas na bumubulong sa aking tainga. Kung babagsak ako, kasama kitang babagsak. Kung mapupunta ako sa kulungan, sino ang mag-aalaga sa mga anak natin? Sinong magpapaliwanag sa kanila na ang nanay nilang abogado ay kasama sa pagnanakaw sa pondo ng mga mahihirap? Niloko mo ako. Bulong ko ang luha ay tuluyan ng pumatak. Pinagkatiwalaan kita. Ginawa ko ito para sa atin, Maria, para sa kinabukasan ng pamilya natin. Sigaw niya muling nagpapanggap na biktima. Gusto ko ng magandang buhay para sa mga anak natin. Ayaw kong lumaki silang walang pangalan. At ngayon, mayaman na tayo. May posisyon tayo. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa selos. Tiningnan ko si Elaine na nakayuko lang. Pagkatapos ay tiningnan ko si Roberto. Ang lalaking minahal ko ay wala na. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na binuo ng kasakiman at tuso. Hindi ito selos, Roberto. Ito ay katarungan, sabi ko, kahit na ang aking boses ay nanginginig sa sakit. Katarungan sa mundong ito, Maria, ang may hawak ng pirma, ang may hawak ng katotohanan.
sabi ni Roberto habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Umuwi ka na. Magpanggap tayong walang nangyari. Ayusin mo ang sarili mo. Bukas may event uli sa barangay. Kailangan nating ipakita na tayo pa rin ang huwarang pamilya. Dahil kung hindi, alam mo kung anong mangyayari sa karir mo? Lumabas ako ng kondo na parang isang bangkay na naglalakad. Ang hangin sa labas ay tila sumasakal sa akin. Hindi ko lang nalaman na pinagtaksilan ako. Nalaman ko ring ginawa akong kriminal ng sarili kong asawa. Napaupo ako sa loob ng aking sasakyan at napahagulgol. Ang bawat pirma ko ay tila mga kadenang nakagapos na sa aking mga kamay. Paano ako lalaban kung ang bawat hakbang ko patungo sa katotohanan ay hihila rin sa akin patungo sa kapahamakan? Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, nakita ko ang aking mukha sa rearview mirror, ang mga mata ng isang abogada, ang mga mata ng isang ina. Akala mo ay natalo mo na ako, Roberto? Bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Pero nakalimutan mo, ako ang nagturo sa iyo ng batas. At hahanap ako ng butas sa mga kadenang ito hanggang sa ikaw na lang ang maiwang nakagapos. Ang magan ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paniningil. At sisiguraduhin kong bawat sentimo ng sakit na nararamdaman ko ngayon ay babayaran niya ng buo. Hagising ko kinabukasan ang bawat sulok ng aming mansyon sa Pampanga ay tila mas lalong lumiliit. Ang mga mamahaling painting sa dingding at ang mga kristal na dekorasyon ay hindi na simbolo ng tagumpay. Para na silang mga matang mapanghusga na nagpapaalala sa akin kung gaano kadumi ang pondasyong kinatatayuan ng pamilyang ito. Sa hapagkainan naroon ang mga anak naming sina Marco at Sofia. Masasaya silang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang school play, walang kamalay-malay, na ang mundong kinagisan nila ay unti-unti nang naglalaho. Si Roberto naroon, siya nagbabasa ng dyaryo. Tila ba ang komprontasyon namin sa kondo kagabi ay isang masamang panaginip lang na kinalimutan na niya. Mom, are you okay? You're just staring at your coffee. Puna ni Sofia ang bunso ko. Pilit akong numiti at hinawakan ang kanyang kamay. Napuyat lang si Mami sa trabaho, sweetheart. Don't worry. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan si Doña Caridad. Dumating siya nang walang pasabi bit-bit ang kanyang pamosong autoridad at ang amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin. Good morning, family, aniya sa isang boses na kasing tigas ng bato. Nagmano ang mga bata at mabilis na nag-excuse para pumasok sa paaralan. Nang kaming tatlo na lang ang maiwan ako si Roberto at si Doña Caridad, ang atmosfera ay biglang bumigat. Inilapag ni Roberto ang dyaryo at tumingin sa kanyang ina. Alam ko ang tingin na yon, isang tingin ng paghingi ng tulong. Maria, panimula ni Doña Caridad, habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. Nakausap ko si Roberto. Alam ko ang nangyari kagabi. Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Alam ninyong nagnanakaw ang anak ninyo sa pondo ng paaralan. Alam ninyong may babae siya? Huwag kang magtaas ng boses sa harap ko, Maria. Malamig na saway ng matanda. Ang alam ko ay may pinagdadaanan kayong mag-asawa. At bilang nanay, tungkulin kong paalalahanan ka kung sino ka bago ka naging Attorney Santos. Tumayo si Doña Caridad at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking muka pero hindi ito haplos ng isang ina. Ito ay hawak ng isang amo sa kanyang alipin. Naalala mo ba nung nagsisimula ka pa lang, nung wala kang pambayad sa bar review mo? Kami ang nagpaaral sa iyo, Maria. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Ang utang na loob mo sa Pamilya Santos ay hindi mababayaran ng kahit anong diploma.
Kaya ba kailangan kong maging bulag, Doña Caridad? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at pait. Dahil sa utang na loob, hahayaan ko ang anak ninyo na sirain ang buhay ng mga bata para lang sa luho niya. Hindi lang ito tungkol sa luho ni Roberto. Maria, tungkol ito sa dangal ng ating apelido, singhal ng matanda. Kapag bumagsak si Roberto, babagsak ang lahat. Ang mga apo ko, gusto mo ba silang tawaging anak ng magnanakaw? Ang karir mo, handa ka bang mawalan ng lisensya dahil sa katotohanang sinasabi mo? Tumingin ako kay Roberto. Nakaupo lang siya kampante. Alam na ang kanyang ina ang tatapos ng laban para sa kanya. Family is more important than the truth, Maria, pagpapatuloy ni Donya. Caridad, ang boses niya ay naging malambing pero mapanganib. Manahimik ka. Ayusin mo ang gusot na ito bilang abogado. Protektahan mo ang asawa mo dahil sa pagprotekta sa kanya, pinoprotektahan mo rin ang sarili mo at ang mga anak mo. Huwag mong ipahiya ang pamilyang bumuhay sa iyo. Nang umalis si Doña Caridad, naiwan kaming dalawa ni Roberto. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Listen to Mama Maria. Para sa atin din ito, pulong niya. Mahal kita. Ayaw kong masira tayo. Hindi ako nakasagot. Hinayaan ko siyang umalis patungo sa kanyang trabaho. Nang mapag-isa na ako sa malaking bahay, napaupo ako sa sahig at napahagulgol. Ang utang na loob na palaging ipinamumuka sa akin ay tila isang malaking pader na humaharang sa bawat daan ko. Paano ko pipiliin ang katotohanan kung ang kapalit nito ay ang mismong pundasyon ng buhay ko? Ang dangal ko bilang abogado ay nakasabit sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan, at ang dangal ko bilang ina ay nakatali sa isang pamilyang handang pumatay ng pangarap para lang sa imahe. Tumingin ako sa litrato naming pamilya sa ibabaw ng fireplace. Nakita ko ang mga ngiti nina Marco at Sofia. Doon ko napagtanto kung mananahimik ako, itinuturo ko sa mga anak ko na okay lang ang magnakaw basta't hindi ka nahuhuli. Itinuturo ko sa kanila na ang dangal ay nabibili ng pera at kapangyarihan. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Kinuha ko ang aking laptop at binuksan ang isang folder na matagal ko nang hindi binubuksan. Ito ang mga personal kong kopya ng mga batas tungkol sa Government Procurement Reform Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Akala ninyo ay tapos na ako dahil sa utang na loob. Bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Pero hindi ninyo alam ang utang na loob na sinasabi ninyo ay matagal ko nang nabayaran ng aking serbisyo at katapatan. Ngayon, ang sisingilin ko naman ay ang katotohanan. Naisip ko si Elaine. Kung siya ang ginagamit ni Roberto para sa mga transaksyon, siya rin ang susi para malinis ang pangalan ko. Kailangan kong kumilos ng mabilis bago pa tuluyang matabunan ng mga santos ang lahat ng bakas. Hindi ko na kailangan ng pahintulot ng pamilyang ito. Dahil ang tunay na danggal ay hindi nanggagaling sa apelido, kundi sa lakas ng loob na harapin ang pagkakamali, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagsira sa mundong akala ko ay tahanan ko. Hindi ako pumasok sa opisina ko ng sumunod na araw. Sa halip, nagabang ako sa labas ng apartment ni Elaine sa Angeles City. Alam kong hindi siya papasok dahil tumawag siya sa paaralan para mag-sick leave, isang impormasyong nakuha ko mula sa secretary ni Roberto na nananatiling tapat sa akin. Nang lumabas si Elaine para bumili ng tubig sa kalapit na sari-sari store, hinarang ko ang kanyang daan gamit ang aking sasakyan. Bumaba ako nang may autoridad na tila ba nasa loob ako ng korte. Attorney Maria, nanginig ang kanyang boses. Akala niya siguro ay sasampaling ko siya
o hiilahin ang kanyang buhok gaya ng mga napapanood sa teleserye. Pumasok ka sa loob, Elaine. Mag-uusap tayo. Matigas kong sabi. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Sa loob ng kanyang maliit ngunit marangyang apartment na alam kong galing sa nakaw na pondo, naupo kami ng magkaharap. Inilabas ko ang isang dilaw na folder at inilapag sa lamesa. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ang pakikipagrelasyon mo sa asawa ko. Panimula ko habang tinititigan siya ng diretsyo. Larito ako bilang isang abogado. At narito ako para ipakita sa iyo kung gaano kakabilis itatapon ni Roberto kapag nagsimula na ang investigasyon. Binuksan ko ang folder. Tingnan mo ito. Ang lahat ng bank transfers mula sa pondo ng paaralan ay dumadaan sa pangalan ng kapatid mo bago pumasok sa account mo. Ang mga resibo ng kondo na ito, lahat ay may pirma mo bilang buyer. Si Roberto. Wala ang pangalan niya sa kahit anong papel na mag-uugnay sa kanya sa pera. Pero siya ang nag-utos sa akin, iyak ni Elaine. Sabi niya, protektado niya ako. Sabi niya, mahal niya ako at gusto niya kaming magkaroon ng sariling buhay. Napatawa ako ng mapait. Elaine, abogada ako ni Roberto bago pa man ako naging asawa niya. Alam ko kung paano siya magtrabaho. Sa oras na pumutok ang iskandalong ito, ikaw ang lalabas na mastermind. Ikaw ang mapupunta sa kulungan habang siya ay maghuhugas kamay at sasabihing naloko rin siya ng isang mapangakit na guro. Humagalgol si Elaine. Hindi ko po gusto ito, attorney. Ginigipit niya ako. May utang ang pamilya ko sa kanya. Ang kapatid ko, may nagawang kasalanan sa paaralan noon at tinulungan kami ni Sir Roberto para hindi makulong. Mula noon, kailangan ko nang gawin ang lahat ng gusto niya. Napatigil ako. Iyon pala ang alas ni Roberto. Ginagamit niya ang kahinaan ng ibang tao para gawin silang kasangkapan sa kanyang mga krimen. Gaya ng ginawa niya sa akin, ginamit niya ang tiwala ko at ang utang na loob ko sa pamilya niya. Elaine, makinig ka sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. May paraan para makalabas ka rito nang hindi nabubulok sa rehas? Pero kailangan mong makipagtulungan sa akin. Ano pong gagawin ko? Tanong niya habang nagpupunas ng luha. Kailangan ko ang lahat ng original na dokumento na itinago mo. Alam kong may kopya ka ng mga totoong liquidation reports na hindi dumaan sa akin. Kailangan ko ang mga mensahe niya sa iyo na nag-uutos na ilipat ang pera. Sabi ko ng may determinasyon. Maging testigo ka laban sa kanya. Protektahan kita. Sisiguraduhin kong hindi ka makakasuhan kung ituturo mo siya bilang utak ng lahat. Nagalinlangan si Elaine. Paano kung malaman niya mapapatay niya ako, attorney? Hindi niyo kilala ang asawa niyo kapag nagagalit. Mas lalong hindi mo kilala ang asawang abogada na kinalaban niya, sagot ko. Tumayo si Elaine at pumunta sa loob ng kanyang silid. Pagbalik niya, may hawak siyang isang maliit na box. Nandito po ang lahat. Ang mga voice recordings ng mga pag-uusap namin, ang mga bank slips, at ang listahan ng mga ari-arian na binili niya gamit ang pangalan ng iba pang tao. Nang buksan ko ang box, nanlaki ang aking mga mata. Hindi lang ito tungkol sa kondo at alahas. May mga lupain si Roberto sa ibang probinsya na hindi ko alam. Pero may isang papel na kumuha ng atensyon ko. Isang kasunduan sa pagitan ni Roberto at ng isang developer. Plano niyang ibenta ang lahat ng ari-arian niya sa loob ng 3 buwan at lumipad patungong ibang bansa. Aalis siya. Tanong ko, ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Opo, bulong ni Elaine. Ang sabi niya sa akin, isasama niya ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Iiwan niya kaming lahat. Kukunin niya ang pera at tatakasan niya ang lahat ng gulo
habang tayo ang magbabayad ng mga kasalanan niya. Napahawak ako sa lamesa. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, mawawala si Roberto kasama ang lahat ng ebidensya at maiiwan akong sumasagot sa mga krimeng siya ang gumawa. Elaine, simula ngayon walang makakaalam na nag-usap tayo. Ituloy mo ang pagpapanggap na tapat ka sa kanya. Pero bawat galaw niya, bawat tawag, kailangang ipaalam mo sa akin, utos ko. Opo, attorney. Paglabas ko ng apartment ni Elaine, ang hangin ay tila mas magaan na kaysa kanina. Mayroon na akong kakampi. Ang babaeng itinuring kong kaaway, ang siya palang magiging susi sa aking kalayaan. Ngunit habang nagmamaneho ako pabalik sa Pampanga, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ko mula kay Roberto. Mahal, huwag kang gabihin. May bisita tayo sa bahay. Isang auditor mula sa DepEd. Kailangan daw nating ipakita ang mga documents na pinirmahan mo. See you. Naramdaman ko ang kaba. Nagmamadali na si Roberto. Sinisimula na niyang isara ang bitag sa leeg ko. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nagmamaneho pabalik ng bahay. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang hakbang palapit sa isang bangin. Alam ko ang laro ni Roberto. Hindi siya magdadala ng auditor sa bahay kung wala siyang plano. At ang planong yon ay siguradong hindi para sa ikabubuti ko. Pagdating ko naroon sila sa terrace si Roberto, si Doña Caridad at isang lalaking nakabarong na may hawak na makapal na folder. Siya si Mr. Gopez, ang auditor na matagal nang kakilala ng pamilya Santos. Narito na pala ang aking butihing asawa, nakaniting, sabi ni Roberto, pero ang kanyang mga mata ay hindi tumatawa. Maria si Mr. Gopez. May ilang katanungan lang siya tungkol sa procurement ng mga computer units sa library. Naupo ako ng tuwid pilit na itinatago ang pang-inginig ng aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Magandang gabi, Mr. Gopez. Paano ng isang audit ay ginagawa sa loob ng bahay sa halip na sa opisina ng paaralan? Tumikhim si Mr. Gopez. Attorney, ginagawa ko ito bilang paggalang sa inyong pamilya. Ayaw nating kumalat ang balita sa barangay na may mga irregularities sa budget. Hindi ba mas mabuting maayos ito ng pribado? Inilapa pa ni Gopez ang isang dokumento sa harap ko. Ito ang liquidation report na pinirmahan ko nung nakaraang buwan. Attorney, nakasaad dito na ang 10 computer units ay nagkakahalaga ng tig-100,000 piso. Pero ayon sa aming investigasyon sa supplier, ang tunay na halaga ay tig-30,000 lang. Ang tanong, nasaan ang 17,000 piso? Sumingin ako kay Roberto. Nakasandal siya sa kanyang upuan kampante, habang si Doña Caridad naman ay nakatingin sa akin ng may pagbabanta. Hindi ko alam ang tungkol sa overpricing, Mr. Gopez, seryoso kong sabi. Ang dinalang dokumento sa akin ni Roberto ay nagsasabing lahat ay ayon sa tamang bidding process. Pinirmahan ko yon dahil tiwala ako sa asawa ko. Pero attorney, ikaw ang legal auditor, sagot ni Gopez. Ang pirma mo ang nagpapatunay na ang lahat ay legal. At may isa pa, inilabas niya ang isa pang papel. May natanggap kaming ulat na ang account kung saan inilipat ang labis na pondo ay nakapangalan sa isang malayong kamag-anak mo sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ko. Anong kamag-anak? Wala akong kinalaman dyan. Biglang tumayo si Roberto at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Maria, mahal. Baka naman nagkamali ka lang sa dami ng iniisip mo sa korte. O baka naman, kailangan mo ng pera para sa mga utang ng pamilya mo sa probinsya na hindi mo sinasabi sa akin. Doon ko naintindihan. Ito na ang bitag. Gumawa si Roberto ng peking bank account gamit ang pangalan ng mga kamag-anak ko
na malamang ay ninakawan din niya ng pagkakakilanlan. Para sa akin, bumagsak ang lahat ng sisi. Niluluto mo ang ebidensya laban sa akin, Roberto. Sigaw ko sabay tayo. Mr. Gopez, huwag kayong maniwala sa kanya. May hawak akong ebidensya na si Roberto ang utat ng lahat ng ito. Ebidensya? Nakakalokong tawa ni Roberto. Anong ebidensya, Maria? Ang mga kwento mo. Sino ang paniniwalaan ng komunidad? Ang isang punong guro na maraming parangal o ang isang abogadang may kinalaman sa maanumaliyang transaksyon? Bumaling si Roberto kay Mr. Gopez. Pasensya na, Mr. Gopez. Mukhang kailangan munang magpahinga ng asawa ko. Masyado na siyang mai-stress. Sa tingin ko, mas mabuting ituloy na natin ang rekomendasyon. Anong rekomendasyon? Tanong ko. Dahil sa bigat ng mga alegasyon laban sa iyo bilang legal consultant ng paaralan. Panimula ni Gopez. Nakausap na namin ang local chapter ng Integrated Bar of the Philippines. Para hindi madami ang pangalan ng paaralan at ng asawa mo, iminumungkahi naming mag-leave of absence ka muna. At kung hindi mo ito gagawin, mapipilitan kaming isampa ang disbarment case laban sa iyo. Napaatras ako. Ang lisensya ko. Ang tanging bagay na pinaghirapan ko ng buong buhay ko para makaalis sa kahirapan. Ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng boses. Huwag mong gawin ito, Roberto. Bulong ko ang tinig ko ay puno ng pait. Limapit si Roberto sa akin at bumulong sa aking tainga. Sapat lang para kami lang ang makarinig. Now you're just a housewife, Maria. Wala ka ng kapangyarihan sa labas ng bahay na ito. Manahimik ka, alagaan mo ang mga anak natin, at baka sakaling hindi kita tuluyang ipakulong. Hayaan mo nga ko ang mag-ayos nito. Tumalikod na sila at nagpatuloy sa kanilang audit, habang ako ay naiwang nakatayo sa dilim ng aming sala. Narinig ko ang tawag ni Doña Caridad mula sa dining room. Inuutusan ang mga katulong na ihanda ang hapunan, tila ba tapos na ang usapin. Pumasok ako sa aking silid at nilok ang pinto. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang kontak ni Elaine. Akala ni Roberto ay naputol na niya ang aking mga pakpak. Akala niya ay sapat na ang pananakot sa aking lisensya para sumuko ako. Pero hindi niya alam ang isang abogadang wala nang balak pang-alagaan ang kanyang reputasyon ay mas mapanganib kaysa sa isang abogadang takot sa iskandalo. Kung gusto mo akong maging housewife, Roberto, sige, bulong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Pero magiging housewife ako na maglilinis ng bawat dumi na iniwan mo hanggang sa ikaw na lang ang matira sa basurang ginawa mo. Kinuha ko ang recorder sa aking bag. Naka-on ito sa buong panahon ng pag-uusap namin kanina sa teras. Narinig ang boses ni Gopez, ang pagbabanta ni Roberto at ang pagtatanggol ko sa sarili. maaring suspendido ako sa mata ng EBP, Pero sa mata ng katotohanan, nagsisimula pa lang ang aking paglilitis. Isang tasa pa ng kape, Roberto? Malambing kong tanong habang inilalapag ang agahan sa harap ng aking asawa. 1 linggo na ang nakalipas simula nang pumayag akong mag-leave of absence sa aking law firm. Sa loob ng mga araw na yon, naging perpekto akong may bahay. Maaga akong gumigising, inihahanda ang baon ng mga bata at sinisiguradong malinis ang bawat sulok ng bahay. Pinapanood ko si Roberto at si Doña Caridad mula sa gilid ng aking mga mata. Nakikita ko ang kanilang kumpiyansa. Akala nila ay tuluyan na nilang napaamo ang abogadang dati ay palaban. Salamat, Maria, nakangiting sagot ni Roberto. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako paupo sa tabi niya. Nakikita mo na mas maayos ang buhay natin ng ganito. Walang stress, walang kaaway. Masaya ang mga bata dahil lagi kang nandito. Tama ka, Roberto, sagot ko habang pilit na itinatago ang pandidiri sa kanyang haplos. Masyado akong naging abala sa labas.
Ngayon, gusto ko namang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na napabayaan ko. Gaya ng library renovation ninyo. Sayang naman kung hindi matutuloy dahil sa audit. Kumislap ang mga mata ni Roberto. Huwag mong alalahanin yon. Inaayos na namin ni Elaine ang lahat. Malapit na kaming mag-release ng bagong statement para malinis ang pangalan mo. Mabuti naman kung ganon, nakayuko kung sabi tila isang tapat at masunuring asawa. Ngunit nang makaalis si Roberto, patungong paaralan agad akong kumilos. Hindi ako naglilinis ng bahay para sa kanya. Naglilinis ako para maghanap ng butas. Gamit ang aking free time, hinalughog ko ang kanyang home office. Alam kong tuso si Roberto, hindi niya itatabi ang mga totoong ebidensya sa isang lugar na madaling makita. Nagkita kami ni Elaine sa isang maliit at lumang simbahan sa labas ng bayan, isang lugar kung saan walang makakakilala sa amin. Nakasuot ako ng malaking salamin at bandana. Attorney, heto na po ang hiningi ninyo, bulong ni Elaine habang iniabot ang isang USB drive. Yan ang mga backup files ng accounting department bago pa nila i-delete noong nakaraang buwan. Nakuha ko yan sa computer ng dating accountant na bigla na lang nag-resign. Salamat Elaine. May balita ba sa loob ng school? Masyadong kampante si Sir Roberto, attorney. Balita ko, nagpaplano na sila ni Mr. Gopez na mag-set up ng isang dummy supplier para sa susunod na fund release. At, attorney, may narinig akong pag-uusap nila tungkol kay Mr. Cruz. Napatigil ako. Si Mr. Cruz ang dating head accountant na biglang nawala 2 taon na ang nakakaraan. Opo, ang sabi ni Mr. Gopez, sana ay manatiling tahimik si Cruz sa pinagtataguan niya, kundi pare-pareho tayong malulunod. Attorney, parang may mas malalim pang tinatago si Sir Roberto kaysa sa pagnanakaw ng pera. Bumalik ako sa bahay at agad na isinalpak ang USB sa aking laptop. Pinasok ko ang mga encrypted files gamit ang password na hinuha ko mula sa kaarawan ng aming mga anak, isang bagay na kahit gaano kasama si Roberto ay hindi niya nakakalimutan. Lumabas ang mga spreadsheet. Hindi lang pala 10 computer ang binili. Sa loob ng 2 taon, mahigit 50 ghost projects ang dumaan sa paaralan. Pero hindi ang pera ang kumuha ng atensyon ko. Sa dulo ng isa sa mga folders, may isang file na ang pangalan ay Final Settlement Cruz. Pinuksan ko ito. Hindi ito tungkol sa pera. Isa itong scan ng isang sulat kamay na kasunduan. Nakasaad doon na binayaran ni Roberto ang pamilya ni Mr. Cruz ng malaking halaga kapalit ng pananahimik nila tungkol sa isang insidente sa construction ng main building ng paaralan. Kalakip ng file ang isang lumang litrato ng isang bitak sa pundasyon ng gusali na tinakpan lang ng semento at pintura. Naramdaman ko ang pananayo ng aking balahibo. Ang gusaling iyon ay ang mismong lugar kung saan nag-aaral ang daan-daang bata araw-araw kasama na ang mga anak ko. Ninakaw ni Roberto ang pondo para sa matitibay na materyales at hinayaang maging delikado ang buhay ng mga estudyante para lang kumita. At si Mr. Cruz, bakit siya biglang nag-resign at nawala? Nag-search ako sa mga lumang balita sa internet. Walang record ng pag-resign ni Mr. Cruz. Ang nahanap ko ay isang malit na balita tungkol sa isang hit and run na biktima sa isang madilim na kalsada sa Pampanga 2 taon na ang nakakaraan. Ang biktima ay isang lalaking nasa edad 50, ngunit hindi ito nakilala dahil walang dalang ID. Tiningnan ko ang petsa. Iyon ang araw bago ang nakatagdang audit ng paaralan noong taong yon. Napatras ako sa aking upuan. Ang asawa ko, ang huwarang punong guro, ay hindi lang isang magnanakaw.
Maaring may dugo rin ang kanyang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis kong isinara ang laptop, pero hindi sapat ang bilis ko para hindi mapansin ni Roberto ang aking pagkagulat. Maria, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ngumiti ako, isang ngiting punong-puno ng takot na pilit kong ikinubli. Wala, mahal. Naalala ko lang ang kaso ni Mr. Cruz. Naitanong ko lang sa sarili ko, nasaan na kaya siya ngayon? Sayang naman, matalik mo pa namang kaibigan yon. Tumigil ang paglakad ni Roberto. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Ang hangin sa silid ay tila nawalan ng oxygen. Huwag mo nang isipin ang mga taong wala na Maria, malamig niyang sabi. Mas mabuting mag-focus ka sa kasalukuyan, sa pamilya natin. Maliwanag ba? Tumango ako ng dahan-dahan. Sa sandaling yon, alam ko na, hindi na lang ito laban para sa aking lisensya. Ito ay laban para sa buhay ng mga bata, para sa katarungan ni Mr. Cruz, at para sa kaligtasan ng sarili kong mga anak mula sa isang halimaw na nagpapanggap na kanilang ama. Ang abogada sa loob ko ay muling nagising. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako magdedemanda. Maghuhukay ako hanggang sa mahanap ko ang bangkay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng paaralang itinatag niya sa kasinungalingan. Hindi na ako makapaghihintay. Ang panganib na nararamdaman ko ay hindi na lang sa pangalan ko, kundi sa mismong kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Habang tulog si Roberto, naghanap ako ng paraan upang makita ang pamilya ni Mr. Cruz. Wala silang record sa barangay namin, kaya kinailangan kong gumamit ng lumang network ko sa korte upang hanapin ang huling address ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang nasa meeting si Roberto kasama si Doña Caridad para sa gaganaping School Foundation Day, palihim akong bumiyahe papunta sa isang liblib na barangay sa Tarlac. Narating ko ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Nang kumatok ako, isang ginang na halos kaedad ko, ngunit mukhang mas matanda dahil sa hirap ang nagbukas ng pinto. Siya si Aling Rosa, ang asawa ni Mr. Cruz. Sino po sila? Tanong niya bakas ang pag-iingat sa kanyang mga mata. Ako po si Maria, asawa ni Roberto Santos, sagot ko. Halos isarado niya ang pinto sa mukha ko, ngunit napigilan ko ito ng aking kamay. Aling Rosa, parang awa ninyo na. Hindi ako nandito para manakit o manakot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Tungkol sa nangyari sa asawa ninyo. Tungkol sa pundasyon ng paaralan. Natigilan siya at tiningnan ako ng matagal. Marahil ay nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Ang parehong desperasyon na pamilyar sa mga taong nawalan ng katarungan. Pinasok niya ako at isinara ang pinto ng mabilis. Sa loob ng kanilang simpleng sala, walang mga litrato ni Mr. Cruz, maliban sa isa na nakatago sa ilalim ng maliit na altar. Ano pa bang gusto ninyo kinuha na ninyo? Ang asawa ko, kinuha ninyo ang dangal niya, at nayon binabayaran ninyo kami para manahimik. Hindi pa ba sapat yon, mangiyak-niyak na sumbat ni Aling Rosa? Pinabayaran, Aling Rosa? Hindi ko alam. Wala akong kinalaman. Nalaman ko lang ang tungkol sa settlement document kagabi. Pilit kong ipinaliwanag. Bakit biglang nawala si Mr. Cruz? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Tumayo siya at may kinuha sa ilalim ng lumang aparador isang itim na kwaderno. Ibinigay niya ito sa akin. Yan ang tala-arawan ni Arturo. Anya ang boses ay nanginginig. Nakatago yan dahil binalaan kami ni Roberto. Kapag inilabas daw namin yan, hindi lang ang buhay namin ang mangangganib, kundi pati ang mga anak ko. Binuksan ko ang kwaderno. Ang mga pahina ay puno ng mga numero kalkulasyon at mga personal na tala.
Sa huling bahagi, may isang entry na pumatak ng dugo sa aking puso. August 14. Tinangka kong pigilan si Roberto. Ang semento na ginamit sa bagong gusali ay substandard. Kalahati ng budget ang inilipat niya sa account ng kapatid niya na natalo sa sugal. Sinabi ko sa kanya na kapag lumindol ng malakas guguho yon at mamamatay ang mga bata. Tumawa lang siya, sabi niya, "Ako ang batas dito, Arturo. Pumirma ka o ituturo kitang nagnakaw." Hindi siya nag-resign, Attorney Maria, patuloy ni Aling Rosa. Kukuha sana siya ng abogado kinabukasan para ibunyag ang lahat. Pero noong gabing iyon, nasagasaan siya. Tumulo ang luha ko habang binabasa ang mga salita ni Mr. Cruz. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Pareho kaming naipit sa lason ng kasakiman ni Roberto. Hit and run, pero walang nahanap na suspect, tanong ko. Ang pulis na nag-imbestiga ay kumpadre ni Doña Caridad. Sinara agad ang kaso. Sabi nila ay lasing na driver lang daw. Pero pagkaraan ng isang buwan, dumating si Roberto dito. Nag-alok ng 2 milyong piso. Sabi niya tulong daw sa pamilya, kapalit ng pananahimik namin sa anumang iskandalo na idudulot ng pagkamatay ni Arturo. Nabitawan ko ang kwaderno. Ang aking asawa ay hindi lang pumapatay ng mga pangarap. Pumatay siya ng isang tao para takpan ang kanyang krimen. At patuloy niyang inilalagay sa panganib ang buhay ng mga inosenteng bata. Aling Rosa, tutulungan ko kayo. Hahanap tayo ng hustisya para kay Mr. Cruz. Ipapakulong natin si Roberto. Umiling ng mariin ang ginang. Hindi attorney makapangyarihan ang mga Santos. Wala kaming laban. Papatayin nila pati ang mga anak ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Mahigpit puno ng panako. Hindi nila kayo magagalaw. Dahil ako mismo ang magdadala kay Roberto sa hukuman. Hindi na lang ako isang asawa ngayon, Aling Rosa. Ako ang abogadang wawasak sa pader ng mga Santos. Pero kailangan ko ang kuwadernong ito. At pagdating ng tamang panahon, kailangan ko kayong magsalita. Umalis ako sa bahay ni Aling Rosa na may dalang higit pa sa ebidensya. Tala ko ang bigat ng pananagutan. Ang aking mga anak ay nag-aaral sa gusaling iyon. Kung guguho ang gusali, ako ang may kasalanan bilang asawa ng taong nagtayo noon dahil nanatili akong tahimik. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng pamilyar na tinig ni Roberto. Saan ka galing, Maria? Tanong niya. Nakatayo siya sa may hagdanan. Seryoso ang muka. Ang mga mata ay tila naghahanap ng kasinungalingan sa aking anyo. Kanina pa kita hinahanap. Pumunta lang ako sa palengke, namili ng mga sangkap para sa hapunan. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Nasa loob ng aking bag ang kuwaderno, ang tanghing bagay na magpapakulong sa kanya habang buhay. Lumapit si Roberto at hinawakan ang aking baywang. Mabuti naman. Akala ko ba nag-iisip ka na namang gumawa ng sarili mong hakbang? Huwag mong kalimutan, Maria, kung nasaan ang lugar mo. Napalunok ako habang nararamdaman ang malamig niyang haplos. Ang lugar ko ay hindi sa kusina o sa ilalim ng kanyang anino. Ang lugar ko ay nasa loob ng korte. Hindi ko makakalimutan, Roberto. Bulong ko habang tinititigan ang kanyang mga mata. Ngayon, mas alam ko na kung nasaan ang tama kong lugar. Ang bahay ay tahimik. Ngunit sa loob ng aking isip, isang malakas na bagyo ang nag-aalburuto. Gabi na at ang mga anak namin ay mahimbing na natutulog. Nakaupo ako sa sala, hawak ang kawaderno ni Mr. Cruz at ang USB drive ni Elaine. Sa harap ko, isang malamig na baso ng tubig ang hindi ko man lang nagalaw. Narinig ko ang mga yabag ni Roberto.
Pababa siya ng hagdanan, may hawak na folder. Nang makita niya ako, numiti siya ng tipid. Hindi ka pa natutulog, Maria. Mag-aalas 12 na. Anya, habang lumalapit sa akin. Hindi ako makatulog, Roberto. Sagot ko ng diretsyo. May mga bagay na hindi nagpapatulog sa akin. Tumigil siya at tiningnan ako ng matagal. Marahil naramdaman niya ang pagbabago sa tono ng aking boses. Wala na ang maamong housewife na nagpapanggap sa nakalipas na mga araw. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, unti-unting nawawala ang kanyang ngiti. Kinuha ko ang kuwaderno at inilapag ito sa mesa. Tiningnan niya yon. Isang mabilis na pagkunot ng no bago napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, mababa at kalmado ang boses pero mapanganib. Kay Aling Rosa, sa Tarlac, sagot ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Hinihintay ko ang kanyang pagtanggi, ang kanyang palusot. Ngunit wala. Wala man lang bakas ng pagkagulat. Masyado kang mausisa, Maria. Sinasayang mo lang ang oras mo. Kukunin sana niya ang kuwaderno pero mabilis ko itong inilayo. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong paimbestigahan ang pag-audit, Roberto? Dahil hindi lang pera ang kinuha mo, kundi pati ang pundasyon ng gusali kung saan nag-aaral ang mga anak natin. Tumaas ang boses ko. Paano mo nagagawang matulog nang mahimbing alam mong anumang oras ay maaring gumuho yon? At paano mo nagawang patayin si Mr. Cruz? Sa halip na magalit, tumawa si Roberto. Isang mahina at tuyong tawa. Naupo siya sa silyon sa harap ko at nag-krus ng binti. Patayin, Maria, huwag kang masyadong madrama. Isang aksidente yon. At saka nagbayad na ako sa pamilya niya. Ayos na sila. Hindi ka ba pwedeng manahimik na lang at magpasalamat na? Kaya kung panatilihin ang karanyaan natin? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang lalaking pinakasalan ko, ang ama ng mga anak ko, ay nagpapaliwanag ng pagkitil ng buhay na parang nagbayad lang ng kuryente. Karangyaan, nakaw na karangyaan, sigaw ko. Ang perang yon ay para sa mga estudyante. Ang gusaling yon ay dapat naligtas. Hindi ka ba kinikilabutan sa ginagawa mo? Tumayaw si Roberto at sa pagkakataong ito, lumapit siya ng mabilis. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Kinikilabutan, ang dapat mong kumpiskahin, Maria, ay kung paano ko sisirain ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo ito. Humarap siya ng malapit sa mukha ko. Isipin mo ng mabuti. Kapag inilabas mo yan, hindi lang ako ang makukulong. Kasama ka. At ang mga anak natin, ipadadala ko sila sa probinsya ng mama, sa lugar kung saan hindi mo sila makikita. Gusto mo ba yon? Gusto mong lumaki ang mga anak mo na alam nilang ang nanay nila ang sumira sa pamilya natin? Napahinga ako ng malalim. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang saktan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Roberto, bulong ko. Bigyan natin ng huling pagkakataon ang pamilyang ito. Sumuko ka na. Ibalik natin ang pera. Aayusin natin ang gusali. Ako mismo ang magiging abogado mo. Hihilingin ko ang mas mababang sentensya, pero kailangan mong harapin ang batas. Tumawa si Roberto ng malakas. Tila ba isa itong napakagandang biro? Sumuko ako ang huwarang punong guro. Walang sinuman ang makakapagbagsak sa akin, Maria. Lalo na ang isang abogadang walang kapangyarihan tulad mo. Ikaw ang mag-isip, Maria. Panatilihin mong tikom ang bibig mo o mamamaalam ka sa mga anak mo. Binitawan niya ako at tumalikod. Naglakad siya pabalik sa taas. Iniwang bukas ang telebisyon sa sala. Tila walang mabigat na pag-uusap na nangyari. Naiwan akong nakatayo, doon ang mga salita niya ay nagliliyab sa aking utak.
Kinuha ko ang aking cellphone. Sa screen nito, nakita ko ang tumatakbong timer ng voice recorder. Isang app na nakabukas simula pa bago siya bumaba ng hagdan. Kinuha rin ko ang mamahaling bullpen mula sa bulsa ng aking blazer, ang bullpen na iniregalo niya sa akin nang pumasa ako sa bar exams. Pinindot ko ang takip nito. Isa itong hidden spy pen recorder na matagal ko nang binili para sa mga kaso ko at ngayon ay ginamit ko sa aking sariling asawa. Dalawang recording device para siguradong hindi mawawala ang kanyang pag-amin. Ang huwarang punong guro ay nagkamali ng kinalaban, bulong ko. Ang luha ko ay unti-unting natiyo na palitan ng malamig at patalim na determinasyon. Wala nang urungan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay pinalitan na ng pangangailangan kong protektahan ang aming mga anak mula sa halimaw na nag-aalaga sa kanila. Bukas ay ang malaking anibersaryo ng paaralan kung saan darating ang mayor, mga tauhan ng DepEd at buong barangay para saksihan ang tagumpay ng School Foundation Day. Isang perpektong okasyon upang pabagsakin ang isang pekeng Diyos. Kinuha ko ang lahat ng ebidensya, ipinasok sa aking briefcase at tiningnan ang larawan ng aming pamilya sa pader. Patawarin ninyo ako, Marco Sofia, bulong ko. Babaguhin ni Mami ang mundo ninyo. Pero ito ang tanging paraan para maging totoo ang pundasyon ng inyong buhay. Bukas ang paglilitis ay hindi magaganap sa korte. Magaganap ito sa entablado na mismong itinayo niya. Maliwalas ang umaga ng School Foundation Day. Ang buong San Antonio National High School ay napapalamutian ng mga banderitas at ang himig ng marching band ay umalingaw-ingaw sa buong barangay. Sa harap ng bagong gawang main building, nakatayo ang isang malaking entablado kung saan nakaupo ang mga VIP, ang mayor, ang regional director ng DepEd, at syempre, ang asawa kong si Roberto Santos. Nasa unang hanay ng mga upuan ako, kasama ang aking biyenan na si Doña Caridad. Suot niya ang kanyang paboritong ternong Filipiniana, habang ako ay nakasuot ng simpleng asul na blazer. Sa kanyang palagay, narito ako bilang isang masunuring asawa, isang palamuti, upang kumpletuhin ang perpektong imahe ng kanilang pamilya. Nakikita mo ba yan, Maria? Bulong ni Doña Caridad, tinuturo si Roberto, na kasulukuyang nakikipagkamay sa Maya. Iyan ang kapangyarihan. Iyan ang rason kung bakit tama ang desisyon mong manahimik. Ang lahat ng ito ay para rin sa inyo ng mga bata. Numiti lang ako ng tipid. Kung alam lang niya kung anong dalimuyot ang dala ng aking katahimikan. Ngayon, inaanyayahan po natin ang ating huwarang punong guro, Mr. Roberto Santos, upang magbigay ng kanyang mensahe, anunsyo ng MC. Umakyat si Roberto sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Tumayo pa si Doña Caridad para pumalakpak ng pinakamalakas. Tiningnan ko si Roberto. Nakangiti siya. Mukhang kagalang-galang ang boses ay puno ng pangarap para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang paaralang ito ay hindi lang mga pader at semento. Simula niya ang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga speaker. Ito ay pundasyon ng ating kinabukasan. Bawat pisong inilalaan natin ay para sa mga estudyante natin upang matiyak na wala ni isang batang maiiwan. Habang nagsasalita siya, nakita ko mula sa gilid ng aking mga mata ang pagdating ng 3 sasakyan ng National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang ilang matataas na opisyal ng Commission on Audit, COA. Bumaba ang mga ahente at tahimik na pumwesto sa likod ng mga manonood. Tumayo ako mula sa aking upuan. Maria, saan ka pupunta? Mabilis na tanong ni Doña Caridad. Hindi pa tapos ang speech ng asawa mo.
Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang aking briefcase at nagsimulang maglakad papunta sa gitna ng aisle patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan nang mapansin ako. Huminto rin sa pagsasalita si Roberto at tiningnan ako ng may pagtataka. Maria, ano ito? Tanong ni Roberto sa mikropono. Pilit na ginagawang pabiro ang sitwasyon. Baka gusto ng aking may bahay na magbigay ng mensahe. Umakyat ako sa entablado. Inilapak ko ang aking briefcase sa lectern at hinarap ang mga tao. Tiningnan ko si Roberto at sa pagkakataong ito, wala na siyang nakikitang asawang takot. Ang nakita niya ay isang abogadang handang ipagtanggol ang katotohanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko, hindi ginagamit ang mikropono, ngunit sapat ang lakas ng boses ko upang marinig ng mga nasa unahan. Ako si Attorney Maria Santos at narito ako ngayon hindi bilang asawa ni Roberto, kundi bilang isang saksi at whistleblower. Biglang tumahimik ang buong paligid. Naririnig ko ang pagbuga ng hangin mula kay Doña Caridad. Lumapit si Roberto sa akin halatang pilit na pinapanatili ang kanyang ngiti habang hawak ng mahigpit ang braso ko. Maria, ano bang ginagawa mo? Umalis ka rito? Pinapahiya mo tayo? Pulong niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Hinawi ko ang kamay niya ng malakas. Bitawan mo ako. Humarap ako sa mga VIP at sa mga ahente ng NBI na unti-unti nang lumalapit sa entablado. Formal kong isinusuko sa National Bureau of Investigation ang mga dokumento at ebidensyang nagpapatunay na ang asawa ko, si Roberto Santos, ay nagnakaw ng mahigit 20 milyong piso mula sa pondo ng paaralan. Malakas kong idineklara. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May mga sumigaw ng di makapaniwala. Nang laki ang mga mata ng mayor. Sinungaling siya. Biglang sigaw ni Roberto na ngayon ay nawalan na ng kanyang kalmado. Kinuha niya ang mikroponyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang asawa ko, siya ang may sakit sa pag-iisip. Nasuspendi siya bilang abogado kaya gumagawa siya ng mga kwento. Bumaling siya sa mga ahente ng NBI. Officers, ang babaeng ito ang may hawak ng lahat ng financial records. Siya ang legal consultant. Kung may nawawalang pondo siya ang nagplano nito. Ginagamit lang niya ang posisyon ko. Nanlamig ang buong katawan ko, ngunit hindi ako nagulat. Ito ang twist na hinihintay ko. Ito ang inaasahan kong gagawin niya. Kapag nasukol ang halimaw, ay mangangagat. Totoo yan, sigaw ni Doña Caridad mula sa baba tuluyan nang nawala ang kanyang pagka-elegante. Ang babaeng yan ang sumira sa pamilya namin. Siya ang magnanakaw. Lumapit ang isang ahente sa akin. Attorney Santos, may hawak na rin kaming warrant of arrest para sa inyo dahil kayo ang nakapirma sa mga maanomaliyang papeles. Tumingin sa akin si Roberto. Isang niti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Sabi ko sa iyo, Maria, sabay tayong lulubog. Tiningnan ko siya at unti-unting isang malamig na niti rin ang lumitaw sa aking muka. Hayaan mong ikaw na lang ang lumubog, Roberto, sabi ko. Kinuha ko ang aking recorder pen mula sa bulsa ng aking blazer at inabot ito sa lead agent. Bukod sa mga peking liquidation report na sa pilitan at palihim niyang pinapirma sa akin, sabi ko ng malakas upang marinig ng lahat. Ang recorder na yan ay naglalaman ng mismong pag-amin niya kagabi. Inamin niya ang pagnanakaw. Inamin niyang gagamitin niya ang pangalan ng pamilya ko para ibintang sa akin ang krimen. Nawala ang niti ni Roberto. Namutla siya. At hindi lang iyon. Patuloy ko binalingan ang kinaroroonan ng mayor at ng regional director. Inamin niya rin sa recording na yan na ginamit niya ang pondo para sa sarili niyang luho habang gumamit siya ng substandard na materyales
para sa gusaling itinatayo sa likod ninyo. Ang gusaling anumang oras ay maaring gumuho at pumatay ng daan-daang bata. Suminghap ang mga magulang sa paligid. Ang main building na kanilang ipinagmamalaki ay naging isang potensyal na libingan. At ang pinakamalala, tiningnan ko si Roberto ng diretso sa mata, hindi ko na itinago ang aking pagkasuklam. Kasama rin sa recording na yan ang pag-amin niya na nagbayad siya upang takpan ang aksidenteng pumatay kay Arturo Cruz, ang dating accountant na nagbanta na ibubunyag ang lahat ng baho niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Roberto umaatras habang unti-unting pinalibibutan ng mga ahente. Pinanta niya ang ebidensya, niloko niya ako. Ngunit bago pa man niya maituloy ang pagsisinungaling, umakyat sa entablado ang isang babae, si Elaine. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Attorney Maria, nanginginig, ngunit matapang na sabi ni Elaine, hawak ang isang makapal na envelope. Ako po ang ginamit niyang dummy para itago ang pera sa ibang account. Narito po ang lahat ng bank slips at text messages niya na nag-uutos sa akin na gawin yon. Hindi na nakapagsalita si Roberto. Ang kanyang maskara ng huwarang punong guro ay tuluyan ng nabasag sa harap ng barangay na dating sumasamba sa kanya. Kinuha ng mga ahente si Roberto at pinosasan. Habang inilalabas siya sa entablado, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Doña Caridad. Mga walang hiya kayo, walang utang na loob, iyak mang matanda habang pilit na inaabot ang kanyang anak. Pagbaba ko sa entablado, sinalubong ako ng tingin ni Roberto. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi ka magiging masaya, Maria, banta niya. Sinira mo ang buhay natin. Tiningnan ko ang mga posas sa kanyang kamay. Hindi tayo nasira, Roberto. Ikaw lang ang nasira. Ako kasi simula ko pa lang mabuhay ng totoo. Inaaresto ka namin, Roberto Santos, sa kasong plunder graft and corruption at obstruction of justice na may kinalaman sa pagkamatay ni Arturo Cruz. Deklarasyon ng lead agent ng NBI habang inilalayo si Roberto mula sa entablado. Ang mga salitang iyon ay tila kampana na naghudyat ng katapusan ng dinastiya ng mga Santos. Ang palakpakan kanina para sa huwarang pamilya ay napalitan ng mga bulungan, panunukso at pandidiri. Ang mga magulang na naroroon, lalo na ang mga tulad ni Bong na tinanggalan ng scholarship, ay galit na sumisigaw sa dati nilang idolo. Magnanakaw, ibinalik ninyo sana ang kinabukasan ng mga anak namin. Sigaw ng isang magulang habang pilit inilalapit ang sarili sa mga pulis. Habang pinapasok si Roberto sa sasakyan ng NBI, tumakbo si Doña Caridad patungo sa akin. Ang kanyang kabaritong ternong Filipiniana ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay magulo. Wala na ang maangas na biyenan na laging nagpapaalala sa akin ng utang na loob. Maria, ano itong ginawa mo? Sigaw niya habang dinuduro ako sa dibdib. Paano mo nagawa ito sa asawa mo? Sa pamilyang nagpakain at nag-aral sa'yo. Wala kang konsensya? Ikaw ang halimaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-iwas ng tingin. Tinitigan ko ang matanda na patuloy na naniwala na ang apelido nila ay sapat na upang pagtakpan ang kahit anong krimen. Ang konsensya ko, Doña Caridad, ay para sa dalawang anak kong muntik nang lumaking iniidolo ang isang kriminal. Kalmado kong sagot bagaman ang boses ko ay matigas. Gusto ninyo ng dangal? Walang dangal sa pagiging kasabwat sa pagnanakaw at pagpatay. Iniligtas ko ang sarili kong dignidad at ang buhay ng mga batang malalagay sa panganib dahil sa bulok ninyong pamamalakad. Pinalis ng mga gwardiya si Doña Caridad habang umiiyak ito ng walang tigil. Sa sandaling iyon, alam kong naputol na ang tanikalang itinali nila sa akin noong simula pa lang.
Nilapitan ako ng NBI agent at ni Mayor. Attorney Santos, sabi ng ahente, ang tono na yon ay mas magalang kaysa kanina. Dahil sa mga ebidensyang ibinigay mo at sa kusang loob mong pag-amin na napirmahan mo ang mga dokumento sa ilalim ng manitulasyon at panlilinlang ng asawa mo, kami ay makikipagtulungan sa IBP para malinawan ang iyong posisyon. Ngunit kailangan mo pa ring sumailalim sa investigasyon. Nakahanda po ako, sagot ko. Wala akong intensyong tumakas sa batas. Bilang isang abogado, alam kong bawat pagkakamali ay may kapalit. Ibinibigay ko ang buong tiwala ko sa proseso. Ang mahalaga ay nahinto ang krimeng patuloy niyang ginagawa. Nang hapong yon, umuwi ako sa aming malaking bahay sa Pampanga. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Wala na ang malamig na presensya ni Roberto at ang mapagmataas na boses ni Doña Caridad. Sinalubong ako ni Marco at Sofia. Umiyak si Sofia habang niyakap ako ng mahigpit. Balita na sa buong bayan ang nangyari. Ang social media ay puno ng mga litrato at video ng pagkaaresto ng kanilang ama. Ma'am, totoo ba? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanghinginig. Totoo bang nagnakaw si Dad? Totoong nakapatay siya? Pinunasan ko ang mga luha nila at iginiya sila paupo sa sofa. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng laban ko. Ang idismantle ang Diyos na itinayo sa paningin ng mga bata nang hindi sinisira ang kanilang paniniwala sa kabutihan. Totoo mga anak, malumanay kong sagot, ang aking boses ay puno ng pait ngunit pag-asa. Nagawa ng daddy ninyo ang mga bagay na labag sa batas at labag sa konsensya. At bilang isang abogado, ngunit higit sa lahat bilang nanay ninyo, hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy yon. Pero, bakit ikaw pa ang gumawa noon sa kanya, Mami? Hindi ba family tayo? Tanong ni Sofia habang humihikbi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dahil mahal ko kayo, Sofia. Mahalaga ang pamilya, pero hindi dapat ginagamit ang pamilya para pagtakpan ang kasamaan. Kung hinayaan ko siya, magiging bahagi tayo ng kasinungalingan. Gusto kong lumaki kayo na alam ninyong ang tama ay tama, kahit na ang gumagawa ng mali ay ang taong pinakamalapit sa atin. Tiningnan ako ni Marco at sa mga mata niya nakita ko ang isang pagkaunawa na higit sa kanyang edad. Unti-unti siyang tumango at niyakap din ako. Kinabukasan, lumabas ang buong katotohanan sa mga pambansang pahayagan. Ang kaso ng Huwarang Punong Guro ay naging headline. Hindi nagtagal sinuspinde ng DepEd ang mga transaksyon sa ilalim ni Roberto at ang main building na pinondohan ng nakaw na yaman at itinatayo gamit ang substandard materials ay ipinag-utos na gibain bago pa man ito makapagdulot ng trahedya. Bilang bahagi ng aking kasunduan sa batas, kusang loob kong inihay ng aking lisensya sa IBP, 1 taon. Iyon ang sentensya ko bilang kaparusahan sa aking kapabayaan sa hindi pagbusisi sa mga dokumentong pinirmahan ko noong una. Isang mabigat na parusa para sa isang abogadang minahal ang kanyang propesyon. Ngunit isang magaang kapalit para makuha ang katotohanan. Si Elaine ay naging state witness at binigyan ng immunity kapalit ng kanyang testimonya laban kay Roberto. Bumalik siya sa probinsya upang magsimula ng bagong buhay. Ang pamilya ni Mr. Cruz, bagamat huli na ay nabigyan ng hustisya at inaasahang tatanggap ng bayad pinsala mula sa maiiwang ari-arian ng mga Santos. Sa pagtatapos ng linggo, nagpunta ako sa presinto kung saan pansamantalang nakakulong si Roberto. Nakasuot siya ng orange na t-shirt. Wala na ang maayos niyang buhok. Wala na ang gintong relo at ang pamilyar na kumpiyansa. Nang umupo ako sa kabilang side ng salamin,
Tiningnan niya ako ng matalim. Masaya ka na ba? Tanong niya sa telepono. Nasira mo na ang lahat. Hindi ako masaya, Roberto, sagot ko. Ngunit payapa ako. Binigyan kita ng huling pagkakataon na magsisi. Pero pinili mo pa rin ang iyong kapangyarihan kaysa sa pamilya natin. Babalik rin sa iyo ito, Maria, banta niya. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Ang mga mata ko ay walang. Kahit anong bakas ng takot o pagsisisi. Nasagot ko na ang mga kasalanan ko, Roberto. Ngayon oras na para sagutin mo ang sayo. At kung sakali mang bumalik ito sa akin, haharapin ko ulit ito. Nang may malinis na kamay at taas no, ibinaba ko ang telepono. Tumalikod ako at lumabas ng presinto, hindi na lumilingon pa pabalik. 1 taon na ang nakalipas mula nang bumagsak ang kaharian ng mga Santos. Wala na ako sa malaking mansyon sa Pampanga. Ibinenta ko yon ang kalahati ng napagbentahan ay ibinigay ko bilang karagdagang tulong sa pamilya ni Mr. Cruz. At ang natira ay ginamit ko upang makapagsimula kami ni na Marco at Sofia sa isang mas maliit ngunit mas tahimik na bahay sa Maynila. Tuwing umaga, hindi na ako gumigising na may kabog sa dibdib. Hindi na nag-aalala kung anong kasinungalingan ang kailangan kong pagtakpan o kung anong utang na loob ang kailangan kong bayaran. Sa hapagkainan, walang mga mamahaling pinggan. Ngunit ang tawanan ni na Marco at Sofia habang kumakain ng simpleng pandesal at itlog ay mas masarap pakinggan kaysa sa anumang formal na hapunan na dinaluhan namin noon. Napatunayan sa husgado ang lahat ng krimen ni Roberto. Dahil sa patong-patong na kaso ng plunder, graft and corruption at ang pagkakasangkot niya sa pagpatay kay Arturo Cruz, hinatulan siya ng reclusion perpetua panghabang buhay na pagkakakulong. Wala nang Doña Caridad na makakapagligtas sa kanya gamit ang pera o impluensya dahil maging ang mga ari-arian ng matanda na napatunayang binili mula sa nakaw na pondo ay kinumpiska rin ng gobyerno. Ako naman ay natapos na sa aking 1 taong suspensyon mula sa Integrated Bar of the Philippines. 1 taon ng pagmumuni-muni, pagpapahinga at pagbawi sa mga oras na nawala sa akin bilang isang ina. Ngayong umaga, ang unang araw ng aking pagbabalik. Nang tumayo ako sa harap ng salamin, isinuot ko muli ang aking asul na blazer. Wala na ang mamahaling gintong kwintas na regalo ni Roberto. Sa halip, isang simpleng relo na lang ang suot ko. Nakangiti ako, hindi para itago ang sakit, kundi dahil nakikita ko na ang isang babaeng buo at malaya. "Mommy, you look great," pati ni Sofia habang yakap ako mula sa likod. "Good luck sa first day ng bagong office mo, Ma," dagdag ni Marco sabay abot ng isang thermos ng kape. "I'm sure marami kang matutulungan ngayon." Hinalikan ko sila sa no. Ang mga anak ko ang pinakamalaking dahilan kung bakit pinili kong wasakin ang makaraan upang mabigyan sila ng totoong kinabukasan. Naiintindihan na nila na hindi nasira ang pamilya namin noong umakyat ako sa entablado ng School Foundation Day. Ang totoo noong araw na yon, iniligtas ko kami mula sa tuluyang pagkawasak. Paglabas ko ng bahay, naglakad ako papunta sa dulo ng kalye kung saan naroon ang isang inupahang commercial space. Wala itong marangyang lobby o magagarbong chandelier. Sa halip, isang simpleng glass door ang bubungad sa mga bisita. Sa itaas ng pinto, nakasulat ang pangalan ng bago kong laban, Truth and Justice Legal Aid Foundation. Pagpasok ko nandun na si Aling Rosa, ang asawa ni Mr. Cruz. Hindi na siya umiiyak at nagtatago sa takot. Siya ngayon ang isa sa mga head volunteers ng foundation. Tumutulong siya sa pag-aasikaso ng mga dokumento ng mga magulang at guro na nagrereklamo laban sa korupsyon sa loob ng mga pampublikong paaralan. Attorney Maria, magandang umaga.
Nakangiting bati ni Aling Rosa. May 3 guro na pong nakapila sa waiting area. Gusto daw nilang mag-consult tungkol sa budget anomalies sa district nila. Tumango ako at ibinaba ang aking bag sa mesa. Papasukin mo sila, Aling Rosa. Handa na tayong makinig. Umupo ako sa aking silya. Tiningnan ko ang lisensya ko bilang abogado na muling nakasabit sa dingding. Dati, ang lisensyang ito ay ginamit ko upang magbigay ng yaman at proteksyon sa mga taong akala ko ay pamilya. Ngayon, gagamitin ko ito bilang kalasag ng mga walang laban. Minsan ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo. Susugatan nito ang iyong mga mahal sa buhay, wawasakin ang nakasanayan mong buhay, at magdudulot ng matinding sakit. Ngunit ang sakit na dala ng katotohanan ay naghihilom at nadudulot ng kapayapaan. Sa kabilang banda ang kasinungalingan, kahit gaano pa ito kaganda at kagara, ay isang lason na unti-unting papatay sa iyong kaluluwa. Ako si Maria Santos. Minsan nang nabulag ng utang na loob, minsan nang naging biktima ng huwarang kasinungalingan. Ngunit ngayon, ako ay isang abogada, isang ina, at isang babaeng hindi na kailanman matatakot sa katotohanan.